Isa to sa mga paborito naming kinakain. Kaya ikikwento ko lang sa inyo yung spot namin ni Mrs. Dizon tuwing nasa Quezon City kami. Pinoy na naman ang mga kakainin natin. At region to ng Bacolod o Iloilo. Nandito to sa Matalino Street sa May Diliman, QC. Game na, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung Chicken Bacolod Original Inasal. Ito yung kwentong inasal namin ng Quezon City. Siguro para safe. Kasi ito yung, kumbaga, branch-centric. Iba pala silang branches eh. Actually, ngayon ko na nalaman. Pero, dito tawang-tawa kami. Every time na nagagawi kami dito kami kumakain. Kaya gusto ko na ikwento sa inyo eh. Pag nakita niyo yung manok nila, medyo ang ganda nung obvious yung, ang ganda nung pagkakadilaw niya. Parang ang daming pinahid ng chicken oil. Wala siya masyado nung burns. Ano yung napabayaan na pag-iihaw, yung medyo pang-crack yung pagkakaihaw. Which is not bad. At sinasabi ko lang, ang pretty nung manok dito. Parang naging crispy yung kaya ito yung gusto ko dito eh. Medyo naging crispy yung balat dito eh. Siguro dahil nung pinahira ng oil at na-expose doon sa uling, parang naging oven, parang naging malutong siya na basta, sarap niya. So, tikman na natin to. Kwento ko lang sa inyo. Sarap talaga. Ang gusto ko dito, yung meat, pag nandun ka na sa karne, siyempre, sobrang sarap ng balat, diba? Ang sarap ng pagkakamarinade. Maasim na, hindi lang maasim, pati yung balance ng alat at asim. Para sa akin, close to perfect. Hindi ko pa natry lahat ng inasalan, pero ang taas ng rating ko dito. So, yun na. Ang init pa. Ako, mahilig ako sa yung paa. Si Mrs. Dizon mahilig doon sa breast part. Titikman ko rin yung breast. Malakas yung lasa ng luya. Masarap talaga yung manok, grabe. Pati yung kanin, malagkit-lagkit pa. Alam ko, sikat yung mga ibang chicken house. Paborito rin namin yun eh, yung Chicken House Express. Sikat yung Aidas. Pero, sana masubukan nyo to. Hindi ko lang alam kung sa ibang branch ganito kasarap ha. Para sa akin, napakasarap niya. Baka nga dahil dun sa ibang lutong o yung, kumbaga, every time na pupunta kami dito, yun yung same experience ang sarap. Para sa set meal nung pakilaman natin kay Mrs. Dizon, sa kanya, chicken breast, tapos para matikman, crab fat. Pero yung crab fat, ibang-iba itsura kasi may bell pepper. Para siyang Aros Valenciani yung dating ha. Ewan ko lang ha, hindi ko lang alam kung ganun yung lasa. Malagkit talaga yung rice nila, ang sarap. Ayan, malambot oh. Ang sarap dapuan ng kutsara oh. Ito muna. Sarap. Ang sarap nito. Napaka-solid. Ba't ngayon lang natin ito nalaman? Pero, ang weird. Parang ang sarap niya kainin mag-isa dahil ang linamnam niya. Parang ayaw mo haluan maminsan ng manok. Isa pa. Yung kalamansi, yung nagpapabuka, nagpapasarap talaga. Parang lumawak yung lasa eh. Sarap. Tikman natin itong chicken breast. Ayan okay naman. Hindi ako masyadong fan ng chicken breast pero tingnan natin kung okay din siya. Hindi masyado to. Kaya okay pa rin. Yung lasa ng suka sa karne, sobrang nandun pa rin. Sobrang sarap talaga. Sarap. Kung ano yung lasa niya outside, pag kinagat mo sa loob, nandun pa rin yung lasa. So, pantay yung lasa. Hindi lang sa labas. So, sama yung pagkatimpla. Ganda ng pagka-marinade. Ayun na nga yung sinasabi ko. Para sa amin, yung lasa dito consistent. Para sa amin lang
Masarap at hindi tsamba kasi paulit-ulit namin tong pinupuntahan. At paulit-ulit naman kami natutuwa. Yun eh. Para hindi na ako maglagay ng chicken oil, kukunin ko na sa isol. Ano lang masasabi ko, medyo maliit yung isol nila dito. Ayun, dito. Pero, ipipiga ko na lang siya doon sa ano. Ito yung plate ko eh. Kumbaga, doon ko na lang kukunin yung chicken oil. Bukan natin ah. Sarap na to. Sobrang kaboom. Sana lang mas malaki yung isol. Pero, sige na, nandiyan na yan eh. Diba? Pag may isol, parati ka dapat o-order niyan. Sarap. So, ito, basic sa amin to. Apan-apan. Para sa hindi may alam, ano to kangkong? Kangkong na mayroong bagoong. Tapos pinagpilian namin ng gising-gising kasi yun daw yung sikat dito. Pero kami ni Mrs. Dison, sobrang fan kami ng kangkong na to eh. Sarap nito eh. Hindi na ako although may batchoy dito, okay din yun. Nagkansi ako kasi bihira sa amin may kansi. So, kansi muna. Nalilito na ako, no? Sarap. Hindi maalat, hindi todo asim. Tapos merong malaking chunk ng langka. Malambot yung beef. Tikman natin, ah. Oo nga. Tama si ate. Yun, kumuha ng order siya, yung nag-recommend na to. Sarap nito. Sobrang sarap nito. So, parati, pag o-order ako, tatanungin ko. Tapos kumuha ng order. Ikaw, ano mas gusto mo? Kung ano yung pinili niya, yung ordering ko parati. So, ito yung pinili niya. Buti na lang. Sarap nito. Kasi meron din sinigang. Parang regular naman sa atin yun. Ito yung beef na maasim na meron langka. Na merong anato, atsuete. Ibang magic nito, sobrang sarap. Ito yung version nila dito. Parang lasang specialty nila to dahil hindi pilit, hindi maalat. Yun na number one, hindi maalat. Lasang beef lang na masarap. Sige na, dito na tayo sa apan-apan. Kangkong. Ang sarap. Ang bagoong, ang sarap. Unique din yung lasa ng bagoong, hindi yung lasang bagoong na nasa, yung kalye bagoong yung nasa may mangga. Masarap din naman yun. Pero lasang special yung bagoong. Parang may karne. Tingnan ko nga. Masarap yung lasa ng bagoong. Medyo crunchy pa yung kangkong. May konting giniling. So, nang ginasa siya, may lasa. Kumata siguro yung lasa ng sarap ng pork. Kaya ang sarap din ng buong kangkong. Solid ng kombinasyon. Ending mo, higo parati na masarap na sabaw. May langka. Sa sarap niya, tingin ko, yung maximum experience na to, kung plain rice lang yung kanin mo, doon siya pinakabagay. Unadulterated yung paghigop mo, pagkain mo. Lahat sila, on its own, pwedeng yun at kanin lang. Ganun sila kasasarap. So, dagdag pampaligaya lang. Ensaladang talong, ensaladang mangga. Yung mga gulay na yan, pampakompleto lang nung chicken experience natin. Malasa na to. Malamig yung yung eggplant. Masarap. Maasim-asim din. Ensalada. Parang may rin to may kamatis din at saka puting sibuyas Masarap. Tikman nga natin yung mangga. Ang sarap talaga ng bagoong dito. Ang sarap. Manila bagoong kaya ito o Bacolod bagoong. Ang sarap Yun yung nagdala, sa totoo lang. Masarap yung tatlong side orders natin. Itong mangga, sobrang sarap. Sana lang parating in season. Hindi lang alam kung buong taon meron yan. Pero, itong apan-apan, okay na to. Dahil walang panahon ng parating may kangkong Sarap ng luto nila dito Ito dahil ngayon lang ata ako umorder ng beef sisig. Kasi wala pala silang pork sisig dito. Chicken sisig meron. Pero nung dumating siya, parang hindi ko siya narinig na nagsisizzle. Gusto ko lang naman matikman ko ano yung beef sisig. Tikman natin. Meron siyang bell pepper,
May puting sibuyas. Tikman natin itong beef sisig. Okay. Mabutter siya. May tamis ng konti. Kala nga. Mixed feelings ako dito. Titikman ko pa. Isa pa. May liver. Kasi sisig eh. Sisig nga naman. Hindi ako handa doon. Lahat kasi to, parang light lang yung alat. Yung asim nandun. Ito lang yung dish na walang asim. Pero may tamis. Tapos medyo malakas yung tamis. Kaya medyo hindi ako handa. Sa akin, sa gitna lang siya. At least na-try ko tong beef sisig. Siguro paborito to ng iba. Magkakaiba tayo ng panlasa. Ako yung chicken, medyo gusto ko ikwento talaga sa inyo. Kung meron pa kayo alam, pwede nyo i-comment. Pero ito ang kwento ko. Lalo na sa branch na to. Parating solid yung kain experience ko. Nadagdagan pa nito. Kasi pag kumakain kami dito, parating batcha yun. Ito na ngayon yung ordering ko, tong kansina to. Sobrang sarap nito. Sana pagbalik ko, ganito pa rin kasarap. Yun. Gaya ng parati kong sinasabi, meron tayong kanya-kanyang paboritong kainan ng mga paborito nating pagkain. Pwede nyo tong tikman, baka mailagay nyo rin sa listahan nyo ng mga solid na inasal.